Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nagsalita na naman po si VP Inday Sara Duterte hinggil po dito sa pahayag po ni Pangulong Marcos na pag-aaralan ng pagpapapasok sa ICC. No? Sabi po ni Inday Sara, yan, tatalakayin natin yan. Ha? Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan. Impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Nakakatawa po, no? Kung titignan po natin, dalawa pong personality ang laging nasa balita ngayon. Alam po ninyo, sa totoo lang po, no? Ito pong lahat ng issue na to, inuugat po niyan ang taong bayan, ang pagpapasya po niyan. Kasi nakaugat yan sa war on drugs eh. I-real to kayo balang araw ng taong bayan. Ang sinasabi nyo kasi, dapat parusahan si Pangulong Duterte dahil nag-conduct siya ng war on drugs. Parang napaka-illegal, parang napakasama na nangyari sa Pilipinas nung naglunsad ng war on drugs. Pero tayong lahat na mamamayang Pilipino na nakakaranas ngayon ng pagbalik ng mga krimen. Ano sabi ni Topacio? Wala nang takot ngayon ng mga kriminal. Hindi na natatakot. Yung sinasabi niyong kasalanan ni Duterte, yan mismo, yung mismong war on drugs na yan. Yan yung hinangaan. Kaya kung ikakampanya ninyo, sino man, no? Nakawin natin yung binitawan na pananalita kamakailan lang ni VP Sara. Sino man ang kumukontra sa war on drugs ay kumukontra, ay kakontra ng mga Pilipino. Totoo lang. Sino man ang kumukontra sa war on drugs ay kumukontra sa kriminalidad, hindi, ay pabor sa kriminalidad at kalaban ng mamamayang Pilipino. Marirealize po ng mga tao yan. Akala nyo po ba media nagpapasya pa ng mga damdamin ng mga tao? Yung nararamdaman ng tao. Dapat nagtatanong na kayo bago kayo mangampanya. Lahat po ng kalaban ng bayan, yung pala, mas maganda. Lahat po na kumukontra sa war on drugs at gustong papasukin yung ICC. Tinatandaan po ng mga tao yan. Mag-survey po kayo. Masarap siguro mag-survey. Bakit kaya ayaw na ng mga yung mga nagkakalye survey? Magkalye survey kayo. Kung gusto ba ng tao yung war on drugs o hindi. Bago kayo magngawa-ngawa na parurusahan ng ICC si Pangulong Duterte. Okay. Teddy Casino. Ito po ang reaksyon ni Teddy Casino dito po sa sinabi ni VP Sara. Ano ba yung sinabi ni VP Sara muna? Mamaya na to si Teddy. Sa sinabi pala to. Okay. Tignan nyo. Nagpe-press con. May instant press con din si di ba? Dahil sa pagpunta niya sa palengke. Wala namang announcement na anong mangyayari. Natatandaan ko nung panahon ni Pangulong Duterte, tuwing merong DTI na pupunta sa palengke, may mga nakukumpis na mga kiluhan na wala sa hulog, di ba? O tapos pag mumultahin, merong mga pinapasara dahil overprice. Para saan po? Ang tanong ko lang, Speaker Martin, para saan po yung pagpunta ninyo sa palengke? Wala naman kayong pinasara, wala naman kayong nakumpis na kiluhan. Ano po yung purpose? Lakihan na natin. Ano po yung purpose na yung tupad dole tupad ay naroon yung malaking MR? Daig pa nyo yung secretary ng dole, walang pangalan doon, walang mukha eh. Pero yung MR, Martin Romualdez, tsaka yung Tingog Party List, ang lalaki ng pangalan doon, tapos tupad dole. DSWD, MR Tingog Party List. Alam nyo kung bakit? Sagutin na natin, baka nalilito po kayo. Nakakalimot na po ba tayo? Kamakailan lang, meron lumabas. Ito po, yung Tanghere. Ano lang po natin, nakita ko lang uli, kaya na-recall ko eh. Ito po yung 2028 Presidential Survey na ang nangunguna at halos magkatay si Rapi Tulfo at si Sara Duterte. Si Sara Duterte po ay 30%, 30.1%. Si Martin Romualdez po ay pang 2, 4, 6.
810, pansampu, no? Pansampu po si Martin Romualdez. Ilang porsyento po si Martin Romualdez? Tandaan niyo po, 30.1% si Sara Duterte. Si Martin Romualdez po, pang ilan? 0.48%. Ay, 0.45 lang po. 0.45. Wala pa pong 1 point. Wala pa po sa kalahati ng 1. Eh kung may balak po siyang tumakbo sa 2028 at ang kanyang survey ay 0.45 lang, wala pang 1%. Abay, kinakailangan niya talagang pangatawanan. Umikot sa palengke, mamigay ng tupad, mamigay ng DSWD, kahit hindi po siya ang sekretary sa DTI, DOLE at DSWD. For the first time po, ngayon lang ako nakakita ng speaker. Hindi po ginawa ni Jody Venecia. Hindi rin ginawa ni Ramon Mitra. At ng mga nauna pa speaker. Si Gloria Macapagal, hindi rin po ginawa yan nung nag-speaker. Si Speaker Cayetano at si Speaker Velasco, hindi rin po yan Alam niyo na kung bakit. Kasi 0.45%. Wala pang kalahati ng 1 puntos. Yung hinahabol niya, 30.1. Kinakailangan po talaga. Pero ang lahat ng yan, okay pa rin. Ang mga dilawan, tuwan-tuwa sila, nag-aaway na. Sige, manatili kayong taga-nood. Ang maglalaban, okay na sa inyo yun? Yung 30% versus 0.45%. Araw-araw, gusto namin yan. Kung yan lang ang kalaban, araw-araw yan. Ito naman po si Congressman Abante. Abante to Amy Marcos. Sabi po natatandaan nyo, no? Si Senator Amy Marcos, sabi niya, nakakahiya naman na tayo ay meron tayo, ano ba yung sinabi ni Amy Marcos? Basahin na lang nga natin, mahirap yung tinandaan ko lang. Mahiya naman tayo bilang Pilipino. Ipapasa pa raw yung ICC resolution na pakialaman tayo ng dayuhan, samantalang ang korte natin, napapatunayan naman na umaandar, malaya at matibay. Bakit papapasukin pa yung iba? Ganda tama di ba? Napatunayan na nga na malaya. Pinalaya nga si De Lima Kayo na rin na nagsasabi, di ba? Gawa-gawa lang karamihan na reklamo nila sa mga korte sa Pilipinas. Kung pababalikin natin muli yan, hindi lang yan para, hindi nakalagay yan ICC exclusive kay Duterte lang. Hindi yan. Gagamitin nila pa ulit-ulit yan para manggipit ng mga susunod na presidente. Katulad ng ginawa nitong mga to, nung meron pa silang kapanyarihan na mag-people power. Yun. Hindi po. Paulit-ulit kanina na hindi po pwede. Yun nga. Hindi po ganun. Pinalalabas lang po nilang ganyan para mukha pong hindi nakakaya para kay Martin. May mapapahiya po kasi. Pinalalabas lang nila na kunwari pag-aaralan. Alam niyo yun, win-win. Meron talagang ganun, no? As a leader, pwede mong gawin yun. Yung inaano mo yung blow, yung hindi mo binibigatan. Yung parang mahirap magsabi ng mga yung kunwari alimbawa kami nung leader ako, may mga yung magdedeklara kayo na sobra kayo ng tao, syempre ilalagay mo ron sa mga sinasabi yung sobra yung mga taong ayaw mo, di ba? Gusto mo mapunta na sa ibang mapalayas na doon sa jurisdiction mo. Alam niyo kung ano sasabihin mo doon sa tao? Uy, pinag-aagawan ka. Ayaw nga kita ibigay pero talagang very insistent yung Kaya nakiusap sa akin dahil mas bagay ka daw dun sa kanya. Alam niyo yun? Pero actually, gusto mo na siyang itapon. Pag sinabi mo sa kanya na, kaya ka aalis dito dahil ano ka, no? Kaya ka aalis dito dahil peste ka sa akin. Pero pag sinabi mo, nagulat ako sa'yo, putya, sikat na sikat ka pala, pinag-aagawan ka ng Pinag-aagawan ka, hindi nga ako nakatanggi kasi. Kaya, ililipat mo siya. Alam niyo yun? Ganun lang po yun. Para, hindi po nakakahiya sa House of Representatives. Yan po yung malinaw naman dito sa balita na to. Will study. Ibig sabihin, hindi pa papasukin. Meron bang study pumasok muna kayo bago namin pag-aralan. Pero hindi nila sasabihin na hindi namin papapasukin ang ICC. Masakit yun sa mga nananawagan na papasukin yung ICC. Kita nyo, parang big, di ba? Big lang, pero yun din ang meaning nun. Di happy lahat. Ngayon, hindi na kasi ine-expose natin na na ang tunay na nanalo
Ha? Na ang tunay na nanalo ay yung mga Duterte. Ako hindi po ako pala claim no na ano. Ngayon lang po natuwan-tuwa talaga ako kasi nakita ko yung kay Panelo eh. Ganyan yung sinabi ko kanina eh. Tinignan ko nga yung oras, baka ako sana ako ng mga tao na nanggaya ka lang kay Panelo. Hindi po, nauna ko eh. Eh, alam naman ng gaya sa akin, hindi naman ako kilala. Okay. Boss Buds, breaking news nga sa UK na hindi na papapasokin ng Philippines ang ICC. Eh talaga, yun naman talaga yung ending nun eh. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman